Hello everyone, good evening po at welcome po sa aking channel. This is Coach Jarrett. Ma'am Feka Pulong, thank you very much po sa super chat. Shoutout po sa inyo. Okay, maraming pong salamat sa mga tao po na nandito po ngayon at sa mga nag-intay po kanina pa. Sa 229 viewers po na meron po tayo ngayon, maraming pong salamat. Mga Tabarkads, today is December 14, 2020. It's 11 days to go before Christmas, mga Tabarkads. Eto na. Diyos ko, napakasarap ng Pasko talaga ngayon. Diyos ko, ito na lang talaga pag-asa natin para lumigaya kapaskuhan. Okay, so mga Tabarkads, keep safe habang po tayo nag-celebrate ng Christmas. Huwag po natin kakalimutan na yung ating mga protocols. Okay? Kaya napapansin nyo, red and green ang ating kulay ngayon dahil Pasko nga naman. So, i-celebrate tayo sa kapaskuhan. Alright. At mga Tabarkads, kung di niya pa po nagagawa, please click subscribe. Sa mga first time po sa aking channel, please click subscribe. Meron po subscribe button dyan sa baba. Pa-click din po yung ating notification bell para kayo po ay nabibigyan ng notification na nasasabihan kayo para kapag meron akong bagong upload or mga bagong live na nakaschedule. Ayan, so pa-click na rin po yan. Click nyo po yung all notifications. Huwag nyo rin po kakalimutan, i-like at i-share po ang ating mga videos, lalo na po yung ating mga replays po, Paki-share po yung ating mga replays para marami pa po ang mga makapanood sa ating kwentuhan dito sa ating channel. Okay. Ito po kasi nangyari nung weekend, kaya biglang nag-ingay na naman ng mga makakaliwa. Ito yung nangyari. Lorenzana set on disqualifying Makabayan lawmakers. Nangyari po ito, sinabi po ito ni Lorenzana sa isang interview. Sabi, the petition of the government's anti-communist task force to the Commission on Elections seeking the disqualification of the Makabayan lawmakers in the House of Representatives was backed by the Department of National Defense on Sunday. Kahapon lang po ito, mga Tabarkads. Sabi po sa isang interview ni Lorenzana sa DZBB, Super Radio, ito yung sinabi niya, that's one method or way they have to have them removed from Congress. If you take a look at their history, they've done nothing but criticize the government. And while they're there, the Communist Party of the Philippines, New People's Army, is only getting stronger. Alam niyo mga Tabarkads, ako lang naman. Walang problema batikusin ng gobyerno. Ako ginagawa ko yan. Binabatikos ko si Lenny, yung mga dilawang na ko po, kanina lang si Pangilinan, si Recto, si Drilon, si Gordon, binabatikos ko sila. Wala namang problema doon. Walang problema doon sa batikos. Okay? Ang problema yung mga Tabarkads, ito. Ayan. Yung pagpapalakas ng ginagawa nila sa New People's Army ng CPP-NPA. Because they're a legal front, they think that they can do what they want to do. If a legal front is fronting for an illegal organization like the NPA, it is illegal. Totoo nga naman. Totoo nga naman. Kung ang isang legal front ay nagbibigay ng kakayahan para sa isang illegal na organisasyon na mabuhay, edi illegal na rin yung legal front. O yung legal front ay gumagawa ng illegal activities, for example. Di ba ho, nung nakaraan, merong petisyon na tanggalin na ang Gabriela, tanggalin na ang certificate of sa COMELEC ng Gabriela. Ano po ba kasi natuklasan? Ang natuklasan po, mga Tabarkads, ay ganito. Ang natuklasan po, mga Tabarkads, ganito. Yung what do you call this? Yung perang dinonate nila, binigay nila sa Gabriela. Ngayon po, ito pong Gabriela, ito pong nagbigay na yung nag-donate ng pera sa Gabriela ay isang foreign company o foreign group. At dahil foreigner po sila, nasa ating Omnibus Election Code pala, na bawal pong humingi ng donation galing sa mga foreigners. Ayun na nga. So, gano'n na nga ang nangyari. Okay, may nag-comment po si Melanie Esguerra. Sabi niya, yung budget daw ng Senado includes OPEX, building maintenance, etc. etc. Wala namang problema doon, Melanie Esguerra. Ang tanong kasi, bakit palaki ng palaki yung budget? Despite every year, hindi naman masyado nagdadagdag
ng tao, hindi rin naman tumataas ang sweldo ng mga tao dyan every year. Hindi rin naman nag-i-improve ang building ng Senado every year. So, yun yung dyan. Yun yung questionable. So, tumataas na budget dyan is yung naka-allot sa mga senators para sa kanilang mga constituents. Anyway, going back. Sabi ni Choi Paruli, parang money laundering lang. Yes, ganun po yun. Parang money laundering. Padadaanin mo sa legal na paraan, yung pera, para malinis mo to, quote-unquote, malinis mo to sa illegal na pinagkuhaan ng pera. In this case, ipapasok nila sa mga legal fronts, si legal front ipapasa naman kay NPA or kay CPP. Ganun po ang nangyayari. So if you're doing something illegal, even if you're a legal front, and you're engaged in illegal activities, edi illegal ka na rin. Just, yun din po kasi nakasulat sa ating Anti-Terror Act. Kapag nagbibigay ka ng pera sa mga terrorists, kasama po yun, punishable po yun ng ating Anti-Terror Act. So yun po, no? Pero syempre, kumontra sila dyan. Mamaya natin mabasahin yung kontra nila. Not only that, sabi ni Delphine Lorenzana, dito medyo nabigla ako dito. Ang kinikita, kita talaga. Ang kinikita po ng CPP, NPA, NDF sa kanilang mga extortion activities. Ano po yung extortion? Okay? Ito po yung paghihingi ng pera ng may kasamang dahas. Extortion, saan, ano po nga tawag ng NPA dito? Revolutionary taxes. Okay? Revolutionary taxes po ang tawag na dito ay umaabot ng 1 billion taon-taon. 1 billion po yan taon-taon. No wonder may budget silang pambili ng mga armas. No wonder yung kanilang mga leader ay nabubuhay ng marangya sa Netherlands. Sabi ni Lenny Fermin, kumikitang kabuhayan. Diba? 1 billion yearly? Tindi rin, no? Sabi, most mining, huge banana plantations are in Western Mindanao. As the telecom companies and the government projects being done by private contractors, and the amount extorted is huge. This is the main source of their financing. So, revolutionary taxes pala talaga ang pinagkukuhaan nila ng budget. Kasi nga naman mga Tabergads, hindi ko na nagkukwento kung sinong kumpanya, pero meron akong nakatrabaho dati na isang construction company, malaking construction company. Nag-strategic planning kami sa kanilang kumpanya. Pinag-usapan namin yung kaperahan. Sabi namin, paano nyo gustong gastusin yung inyong budget para sa ganitong taon? Kwento. Tapos, sa gitna ng kwentuhan, may nakita kaming budget na walang allocation. Mga nasa ano yata yun nung panahon na yun 15 to 20 million. Hindi po yun naka-budget. Pero, naka-allot po yun per project. Construction so marami pong proyekto, naka-allot po yun per project. Tinanong po namin kung ano yung, kung para saan yung 15 to 20 million na yun. Nagulat kami sa sinabi nila. Sabi po nila, yan po ay binibigay namin sa kung sinong may kailangan, quote-unquote. Kung sinong may kailangan. Pangangailangan pa nga nung una Okay? Essentially, nagets na po namin yun. Nung nagkwento pa sila ng ng mas malalim, ang sinabi po nila kapag daw may mga project sila, of course, nandiyan yung merong taga-gobyerno na hihingi ng lagay, doon nila kukunin yun sa 15 to 20 million. Or, kung hindi taga-gobyerno, NPA. Alam na yan. Revolutionary taxes. So, hindi po tayo magtataka mga Tabergads. Kung every year, mga Tabergads, isang kumpanya pa lang yun. 20 million na naka-budget. How much more yung mga ibang kumpanya? Naputol ako.
Globe! What the hell? What the hell, Globe? What the hell? Am I back? Am I back? I think I am back. I think I am back. Ayan. Okay, I'm back. No sound. Ayan, I'm back na raw. Bigla akong pinutol ni Globe. Buti na lang, naka-record to ngayon. Ito live natin. Kasi, i-upload ko ulit ito ng ganito nang walang cut. Makita nila bigla akong pinutol. Ayan, so I'm back. Saan po ako natapos? Saan po yung huli nyo narinig? Saan po yung huli nyo narinig? Sa kwento ko, 15 to 20 million. Nagkaroon ng problema ang Globe. Saan po natapos? Allotted budget, 15 million. Ayan. So, yun na nga po, no? Yung sabi ko sa kwento ko kanina, yung 15 to 20 million na yun, kasama po doon, ay yung mga, kung magbibigay sila ng revolutionary taxes, ay nasa ganun nga, 15 to 20 million na naka-allocate. Yun po, per project po yun. Per project po yun, no? Per project, na meron po itong kumpanya na to, may nakalat silang 20 million pang bribe. Kapag may hihingi ng lagay, doon nila kukunin. Or pag NPA ang kukuha, revolutionary taxes. Tindi mo, di ba? Isang kumpanya pa lang ho yun. Wala pa po yung iba. Eh, ang sabi po dito ni Lorenzana, mga minero sa mining company sa Mindanao, mga plantation, telecoms pa, alam naman natin, di ba, nilaglag na ni Ka Eric yan. Parang 400 o 600 million ang binabayaran per year. Oh. Di ba? Ang laking perwisyo talaga na itong ginagawa na to ng NPA. Hindi lang perwisyo, illegal pa. Illegal na gawain to ng NPA, mga Tabercats. Pero mga Tabercats, nung naglabas ng statement si Lorenzana na pinopropose niya na i-disqualify na ang Makabayan Black. Eh syempre, papalag. Nagalit ang Makabayan Black. Sabi, Manila, Philippines, lawmakers from the House of Representatives Makabayan Black cried foul over the plans to disqualify them through the COMELEC, claiming that it may be a scheme to cripple the opposition in the next polls. So, sabi, paraan daw to ng gobyerno para tanggalin ang oposisyon sa susunod na eleksyon. Alam nyo, kayo Makabayan Black, simula nung na-expose kayo, hindi na kailangan gawin actually ito ng COMELEC na i-disqualify kayo. Pero i-disqualify kayo dahil yun ang tama. At yun ang gusto namin. Okay? Pero regardless, simula nung kayo na-expose ng NTF, LCAC, kahit hindi ito gawin ng gobyerno, hindi kayo makakapasok sa susunod na eleksyon. Good luck sa inyo. Iilan lang kayo, mga aktivista. Iilan lang kayo nabobotong NPA, aktivista, what have you. Mga NPA, bumoboto rin yan kasi citizen naman din ng Pilipinas eh. Di lang natin alam na NPA pala sila. Ilan lang kayo naboboto? Ilan ang masaya sa administrasyon? 91%. 91%. Oh. Kahit mag-iiyak kayo dyan, Nery Colmenares, kahit mag-iiyak kayo dyan, walang mangyayari. Wala nang may gusto sa inyo. O, red tagging na naman ang sasabihin nyo. Ni-red tag na naman kayo ng Lorenzana. Palibasa, gusto nyo palabasin na pinipigilan ang kalayaan ng bawat isang magsalita. Hindi. Colmenares, kayo lang ang pinipigilan namin i-recruit ang mga kabataan sa NPA. Gusto lang namin matigil na ang CPP, NPA, NDF para magkaroon na ng totoong kapayapaan sa Pilipinas. Parang problema na lang natin yung mga ibang terorista, yung BIFF, MILF. Di ba?
One at a time. Unahin namin kayo. Red tagging. May namatay na ba sa inyo? Maliban sa mga naaresto dahil meron talaga kayong armas. Maliban sa mga naaresto, may namatay na ba sa inyo? Yung mga sinasabi nyo namatay dahil sa red tagging, yun ba talaga ang dahilan? O baka purging ang totoo? Hindi siya red tagging kung hindi purging. Eh, syempre, malalaman natin yan eventually. Ito pa sabi ni Franz Castro. Ito yung nakakatawa sa lahat. Ang sabi ni Franz Castro, removing Makabayan Bloc from Congress would worsen public anger at government. Sabi ni Franz Castro. Franz Castro? Wala lang siyang picture dito. Sarap sanang kwentuhan ng picture niya eh. Pero Franz Castro, nahihibang na ba kayo? Anong klaseng kahibangan yan? Franz Castro, anong klaseng kahibangan yan? Totoo lang. Uulitin ko, mga Tabercats, 91% trust rating kay PRRD. 50% kay Leni Robredo. Hindi pa nga natin alam kung ilang porsyento ang tiwala ng mga tao sa Makabayan Bloc. Sa palagay ba nitong Franz Castro, kapag tinanggal sila sa Kongreso, magagalit ang mga tao sa gobyerno natin? Good luck. Good luck making that happen. Kayo-kayo lang ang magagalit. Kayo-kayong mga aktivistang wala namang na-contribute, na walang ginawa kundi rumali lang dyan sa Mendiola. O kaya mag-recruit ng mga kabataan, paakatin nyo sa bundok. O ibang Franz Castro to. Erase Act teachers, ayan, removing Makabayan Bloc in Congress would only worsen the public's anger towards the government. Sinong galit sa gobyerno? 91% nga ang may gusto sa gobyerno eh. 91% ang may gusto sa gobyerno, Franz Castro. May Franz Castro din dito pero hindi sila magkaparehong tao. Okay, mag-alala. Thank you very much po sa 1,569 daw na nandito po ngayon sa ating live. Okay. Maraming pong salamat. Wala kaming pakialam kung ma-disqualify kayo. Sa totoo lang, Franz Castro. Sa totoo lang. Gusto pa nga namin yan eh. 91% gusto yan. Yung 91% na naniniwala sa gustong gawin ni PRRD sa Pilipinas, kaagad dyan. Ilusyonado tong Franz Castro na to. Hindi mo alam sa hinugot. Saan mo hinugot yung public anger at government? Kayo-kayo lang yan, yung 3%. Yung 3% lang yan. Diyos ko. Kami damay. Damay mo kami dyan. Kaya nga mga Tabercats, no? Hirap na hirap sila ngayon kasi talo na sila sa propaganda. Talo sila sa propaganda. Hindi na sila makabawi. Yan ang sabi ni Attorney Sal Panelo. Kaya yung picture ni Sal Panelo nandun sa aking thumbnail. Pakinggan natin sinabi niya, okay? Okay, pakinggan natin sinabi ni Attorney Sal Panelo tungkol dyan. Alam nyo ba na in a scale of 1 to 10, mga 1, 2, 3 hanggang 10, akyat, ang gobyerno natin 9.5 in terms of winning the war. Kung i-rate mo daw, kung ang rating 1 to 10, 10 ang perfect, aba tayo 9.5 at nananalo na raw tayo laban dito sa mga komunistang rebelde. Ito ay sangayon sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Sa isang press conference, sinabi po ng tagapagsalita ng task force na ang kulang na lang daw yung paghain ng mga kaso
laban sa communist terrorist group. Sabi ni General Parlade, I remember, sinabihan natin si General Parlade noon. Sabi ko, filean mo na kasi. Meron na kayo ebidensya, file na lang kayo ng file kasi nakakantsawan tayo. Pag sasabihin mo, yan, kinaklasify natin komunista. O kaya NPA, tapos hindi nyo naman pinapailan. O di, tayong napupulaan. Pag merong ebidensya, file. Pagkayaan nyo na yung hukuman. Kaya lang, be sure na. Pag pinail nyo, meron kayo ebidensya. Correct. Kaya kayo mapagtawanan pag na-dismissan ngayon. Anyway, meron na daw po 128 judicial affidavits ng mga dating rebelde sa Panay. Judicial affidavits. At Grabe. ito'y na kalap ng Regional Task Force. Mga tabergats, ang dami nun 128 o 168? Tama ba yung pagkarinig ko? Pakinggan nga natin ulit. Muna pag na-dismissan ngayon. Anyway, meron na daw po 128 judicial 128? affidavits ng mga dating rebelde sa Panay. 128 judicial affidavits. Ibig sabihin po mga tabergats, itong judicial affidavits ay mga written testimony. Mga testimonya po ito ng mga bumaba ng bundok. Dating NPA, ngayon ay bumaba at naglabas sila ng kanilang written testimony. Matindi-tindi po yun kasi mga tabergats, papakita ko sa inyo. Di-research ko po yan Meron sa rules of court po natin mga tabergats, meron tayong rules on evidence. Okay? Meron po tayong rules para sa documentary evidence, ayan, sa object, documentary evidence. Okay, secondary evidence, documents, ayan. Testimonial evidence. Ito po yung testimonial evidence mga tabergats. Ano po yan? Ito po yung mga statements, written statements. No? Ayan. Lakihan ko lang ng bahagya. Ayan. So, tinatanggap po yan. Pero may qualification po yung ating mga witnesses. May qualification po yan. Ito po yung qualification. Kailangan sila ay nasa tamang edad at nasa tamang mental capacity o may kakayahan silang magbigay ng tamang testimonya. Hindi pwedeng kasal ka dun sa kakasuhan mo. Okay? At di rin reason of death or insanity, adverse party. Nadi-disqualify po yan mga tabergats. Pero hindi po yan mag-a-apply sa 128 kasi I'm sure some of them hindi naman baliw. Hindi naman nabaliw itong mga to kasi 128 Mahirap naman pikiin yung kwento ng 128 na mga tao, di ba? Mental capacity, ang sinasabi nga ng ng Supreme Court, nag-volunteer sila umakyat. So, ibig sabihin, at sila ay above 18 na, or more than 18 na ang kanilang edad, ng kanilang mental capacity, adult na. So, kaya po na-dismiss yung mga ibang kaso ng kidnapping, no? Kasi nga daw, pinili daw ng mga bata na umakyat ng bundok. So, posible naman po, hindi po pwedeng sabihin na sila ay mentally incapable or immature. Kasi kung yung pag-akyat nga, sinasabi, pinili nila, what more yung pagbaba at pagtestimonya, di ba? So yan, marami pong marami pong may rules po yan mga tabergats. Okay? Pero punta po tayo dito sa isang kasi ito paulit-ulit itong sinabi ng Makabayan Block nung Senate hearing. Circumstantial lang daw yung kanilang mga ebidensya. Okay? Pag sinabi pong circumstantial mga tabergats, ito po ibig sabihin nun ay tsamba. Tsamba lang daw yung kanilang ebidensya. So halimbawa po, may nakuwang ebidensya ang mga kapulisan natin, may nakitang pangalan nila, baka naman pwede kasing nagkataon lang na naisulat yung pangalan nila doon. Okay? Pwede po kasi yun mangyari. Pwede po mangyari yung circumstantial. Wait lang, hanapin ko yung circumstantial evidence. Yan, ito po. Weight and sufficiency of evidence. Yan po sa rule number 133. Circumstantial evidence. Kumbaga, yung ebidensya nyo hindi direktang nagtuturo doon sa gumawa ng krimen. So
Tsamba lang, circumstantial. Nagkataon lang na nandun siya sa pinangyarihan ng krimen, nagkataong may picture na kasama si Satur Ocampo, nagkataong may picture sa loob mismo ng kampo ng NPA. Yan. Yun ang sinasabi nating circumstantial. Nagkataong may picture kasama si Joma Sison. Circumstantial po yun. Nagkataon lang. Pwede po kasing ganun na maging spin o pwedeng ganun pong sabihin ng kanyang abogado. Circumstantial lang yan. Etc. etc. Pero mga Tower Gods, meron pong tinatawag na pwede nang maging sufficient o pwedeng gamitin ng circumstantial evidence for a conviction. Okay? Pwede pong gamitin yan para makonvict sila ng guilty kung there is more than one circumstance. So halimbawa, nakita ko si Sara Elago kasama si Satur Ocampo, may picture kasama si Satur Ocampo paakyat ng bundok. May picture uli sila na may meeting sa loob ng kampo ng NPA. Picture ulit. Circumstantial, pareho pong circumstantial. May picture din po na kasama niya ang mga leader ng NPA. Kasama niya pabalik sa Satur Ocampo sa Maynila. Circumstantial din po yun. At meron din pong testimonya, eyewitness testimony na nagsabi, ay oo, kasama ko si Sara Elago doon sa meeting ng NPA kung saan nandyan siya sa picture. Yun po, pagkasama-samahin niyo po yun, circumstantial evidence po yun pag mag-iisa, pero pag pinagsama-sama po yun, pwede na po yun gamitin pang conviction. Ganun. Ngayon po, mga Tower Gods, importante po yung sinabi dito ni Attorney Sal Panelo. 128 testimonies. Okay? 128 testimonies, 128 testimonya ng mga bumaba ng bundok, nagtuturo sa Makabayan Block na parte sila ng CPP-NPA. Circumstantial ba yun? Kung tag-iisa? Oo, circumstantial yun. Pero kung pagsasamahin mo sila bilang isang testimonya, eyewitness testimony and documentary evidence, it's enough for a conviction. Pwede na po yun para makonvict. Kaya nga po sabi ni Atty. Sal Panelo, ipunan nyo na ebidensya. Ipon-ipon kayo ng ebidensya. Mas maganda po yun. At ito'y nakalap ng Regional Task Force. At ito'y gagamitin sa paghain ng demanda laban sa mga NPA. Nung summit daw, meron pong 70 rebelding dating komunista na tumanggap ng 5,000 piso mula sa DSWD. SAP. Ano yun, SAP? May ayuda, assistance, ASAP na. para sa kanila. Na, siyempre, galing sila sa bundok, babalik in the fold of the law and society. Di, siyempre, kailangan bigyan mo sila ng magagamit naman para bumalik sila sa buhay na normal. At meron pa nga pong 1,400 packs of goodies na binigay sa mga nag-participate dun sa summit. Sana yung pong mga nanonood sa atin, may mga kamag-anak na in support o kasama ng mga rebelding komunista, nako, kayatin nyo, bumalik loob na sila. Correct. Balik loob na kayo, mga kapatid. Wala talagang mangyayari. Bangkay ka lang tatanggalin niya pag nagkaroon ng mga enkwentro. Hindi lamang yan. Yung mga pamilya nilang iniwan, di siyempre, palaging silang iniisip. At maapektuhan sila. Mental torture yun on both sides. Actually, both sides yun. Yung umalis na nag-NPA, iisip niya yung pamilya niya. Yun naman pamilyang iniwan niya, yun din ang iniisip. Di ba? Correct. The best talaga, go back to the fold of the law. That's the best option for the communist rebels. Kasi, kung talagang yung pinaglalaban nyo
katanggap-tanggap. Diyos mio naman, 53 years na eh. O 54 years na yata eh. Wala pa rin nangyayari. Correct. Nalalagas ang inyong mga hanay. Pagkatapos, napapatay pa yung mga kapwa nating Pilipino. Di ba? Napaka-destructive. Wala. Hindi talaga uubra. Si Senator Christopher Bongo, pinapurihan niya po itong pinag-uusapan natin kanina, National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Bakit? Sabi ni Senator Bongo, ginagawa niya ang kanyang trabaho para matapos na itong insurhensiya o rebellion upang Lalim. makapit na natin Insurhensiya. yung matagal na nating hinahanap na matagalan na kapayapaan at para umusad na yung mga development sa mga lugar kung saan nandun yung mga rebelde. At ito, consistent po ito na ayon dun sa patakaran at layunin ni Presidente at yung kanyang vision mula nung naupo siya at hindi pa siya nakaupo, yun na ang palagi niyang nasa isip. Nabigyan ng ligtas at komportabling buhay ang lahat ng mga Pilipino. Sabi ni Senador Go, ako ay naniniwala po na sa kanilang trabaho, ginagawa lang nila ang kanilang tungkulin laban dito sa rebelyon. Kaya ito pong pamahalaan natin, itinayo itong NTF-ELCAC para nga mabigyan naman ng assistance sa pamamagitan ng maraming programa para yung goal ng NTF-ELCAC na tapusin na yung rebellion, maging matagumpay. Ano ba itong mga iba-ibang programa ito? Hindi ba yung Department of Social Welfare and Development natin, ito ay nagbibigay ng assistance, cash grants doon sa mga dating rebelde. Yung pong Sustainable Livelihood Program, Livelihood Settlement Grant ng ahensya. Suportado ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Ito na naman yung hahaba ng mga title. Ang layunin, provide financial aid to such individuals so that maging nga naman productive members of their communities. Sabi po ni Senador Go, kayong mga kumukontra, kayong mga nandyan sa rebellion, mga rebelde, kinakailangan igalang nyo itong pangkasulukuyang administrasyon sapagkat ito ang hinalal ng sambayanang Pilipino. Kayo, pwede naman kayo, sabi ni Senator Go, wala namang problema na kayo ay pumuna. True. Pero, ang problema yung ang ginagawa niyong pagpuna, hindi na pagpuna. Gusto niyong ibagsak ang gobyerno. Correct. Kaiba yun. Ay, hindi na, ano yan, sabi niya, labag na yan sa saligang batas. Kasi if you want to topple the government, destroy the government, that's another story, sabi niya. Respetuhin natin. Kapagkat yan ang pinili ng taong bayan for 6 years. Kung gusto nyo, di bumaba kayo sa bundok. Magkandidato kayo. Yun, nagipag-alyansa kayo dun sa mga oposisyon. Saka, labanan nyo. Labanan nyo ang Duterte kung maging realidad na yun. Medyo badu yung ending doon ni PCOO. Medyo baduy. But anyway, hindi ko alam kung matutuloy yung Duterte yung daughter Duterte. Although, matagal ko na naririnig yan, sa totoo lang. At meron akong dyan. May impormasyon ako tungkol dyan. Pero,
Hindi ko pa alam kung matutuloy yan. Pero ang baduy nung ginawa ni Andanao, yung ending, yung may yung radyo yung boses. Ano ba? Dito 80s Hindi rin to 90s. Hindi na cool yan. Baduy But anyway, going back. So yun na nga mga Tower Gods. We are winning already dito sa laban sa sa communist insurgency. Okay? Noong una, tanggapin po natin mga Tower Gods. Lamang po talaga ang tao dito, ang CPP, NPA, NDF pagdating sa propaganda. Lamang po talaga sila pagdating sa propaganda nung una. So nung nabuo po, simula po na nabuo itong NTF-ELCAC, unti-unti nang nagbabago ang ihip ng hangin. Siyempre kasi po, nalalaman din po natin kung ano ang tunay na sitwasyon pagdating sa communist insurgency. Kaya nga po napapunta ako sa Facebook page ng NTF-ELCAC. Mga Tower Gods, sa 1,651 viewers po natin ngayon. Puntahan nyo po ito, paki-follow po itong Facebook page na to para lagi po kayong mabigyan ng impormasyon sa mga nangyayari po dito sa aspeto na ito. Sa aspeto po na ito ng ating laban sa communist insurgency. So dito po makikita lahat ng developments po, no? So ito, yung nahuli last week. 7 po yan, mga Tower Gods. So, 7 po yung nahuli na yan. NPA leaders, PNP and Army arrest 7 top leaders, NPA leaders in Metro Manila. Anong sabi? May magandang sinabi sa taas Ang sabi, meron dito isang nakalimut, wala dito. Ito. The arrested NPA leaders were living in high-end condominium units and exclusive subdivisions, enjoying comfortable high-end lifestyles. Wow. Ang yayaman ng NPA leaders, Kayong mga nasa bundok, kamusta kayo? Akala ko ba? Kasi nung binabasa ko yung case, akala mo napakaganda nung case. Okay? Nung nakita ko yung case, akala mo pro-poor, para sa mahirap, etc. Tapos all of a sudden, yung mga leaders nyo, living in high-end condominium units and exclusive subdivisions. Tindi rin no? Tindi rin Ito yung mga nahuling armas. Okay, tingnan pa natin yung iba. Okay, ano yan? Parang 300 soldiers deployed for community immersion sa Calamansig, Sultan Kudarat. Okay? Live feed. Okay, nagkaroon sila dito ng Regional Summit ng Kabataan kontra Droga at Terorismo. KKDAT. Okay? Tapos nagsindi sila ng kandila. Ang mga panauhin upang kondenahin ang mga kalupitan ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front. Ito po yata yung kanilang pagsindi ng kandila. Ayan. Okay, meron pang live feed. More than 200 residents in Ilocos Sur Village benefit from retooled community support program. Ito po yung budget na gustong tanggalin ng ni Franklin Drilon at saka ni Risa Ontiveros sa NTF-ELCAC. Kasi ano daw gagawin ng NTF-ELCAC sa 16 o 17 billion. Ito po yun. Ito po ang ginagawa nila. Para po yan sa mga rebel returnees. Yan yung pinanood natin kanina. So ito pa 10 CTG members voluntarily surrendered to celebrate Christmas with their families. Di ba? Tindi. Mga rebel returnees, yung mga armas. Kalakalawang na to. Hindi nagamit May granada Grenades. Ano ba yan? Mga shells. Okay.
AK-47. Ayos ah. Ito, 25 insurgency cleared barangays in Negros Occidental receive TV sets with learning modules. O, namigay pa ng mga TV tsaka learning modules. Hindi. Meron ako nakita dito ng isa, ito ba yun? Ay, hindi, dito yun. May nakita ako ng isang araw na post dito. Ini-invite nila yung mga, hindi ko na makita. Ini-invite nila yung mga rebelde na bumalik na sa mga pamilya. Yung picture na pinakita nila is picture ni Sara Elago kasama ng, may family picture sila eh. Family picture ni Sara Elago at picture ng mga tao na nasa bundok. Ang sabi nila, kayong mga rebelde, gusto niyo bang makapiling ang mga pamilya nyo ngayong Pasko? Sumuko na kayo. Tingnan si Sara Elago. Kasama niya yung pamilya niya, hindi siya sa bundok. Tapos kayo nagtitiis kayo dyan sa bundok. Parang ganun yung gusto niyang sabihin. Sana makita ko siya, madaanan ko. No? Pero yun yung sinabi. Ito, ang dami nito. Ito yung Peace Summit na sinasabi kanina ni Attorney Sal Panelo. Ayan, mga rebel attorneys yan, mga tabergats, ang dami. Oh. Natin isang picture. Oh, napakarami niyan. No? Mga dating rebelde sa Panay. Sumuko. Oh, rebel attorneys na sila ngayon. Diba? So I think we are really having some headway. Pagdating po sa communist insurgency, no. Unti-unti na natin silang nung una natatalo sila pagdating sa armas. Tama lang 'yun. Pero ngayon, no, lumalakas na yung ating impormasyon at dumadami na pala ang ating impormasyon, kaya ngayon kaya na natin silang labanan sa mga propaganda nila. Kaya na natin labanan ng mga propaganda nila. Hindi na tayo basta-basta napapaniwala. Pero mga tabergats, meron lang akong gustong i-bring up. Sa mga taga Quezon City, medyo ano kayo, medyo ingat-ingat kayo sa Quezon City. Bakit? Kasi sarili yung mayor, hindi niya kinokondena ang CPP, NPA, NDF. In fact, inaway pa niya ang DILG. Inaway pa ng DILG. Inaway pa ni Belmonte ang DILG. Ano sabi niya? I never said this. Kasi sabi kasi ng DILG, kasama daw ang Quezon City sa mga nagsabi na ang CPP, NPA ay persona non grata sa kanilang mga lugar. Yan. Agad nag-react si Belmonte, si Mayor Belmonte ng Quezon City. Agad siyang nag-react, sabi niya, hindi ko sinabi yan. Tinanggi niya. Saka wala nang problema kung totoo man o hindi. Ang akin lang, nagtanggol talaga ang CPP, NPA, NDF. I make it clear every time that we are an inclusive city. How inclusive is your city to terrorists? Gaano ka-inclusive ang iyong city, Mayor Joy Belmonte, sa mga teroristang grupo? Communist terrorist group po yan. Where people are free to express their views so long as they follow the rule of law and behave ourselves accordingly. Yun nga ang problema, Mayor Belmonte. Yun ang problema sa PPP, NPA, NDF. Wala kaming pakialam sa views nila, yung pinaggagawa nila ang kinokontra namin. Sa mga taga Quezon City, kung meron po nanonood sa akin dito ng mga taga Quezon City o yung mga pamilya nyo nakatira sa Quezon City, pasabihan naman po ang inyong mga kaibigan, kamag-anak, huwag nyo na po ito iboto sa susunod na eleksyon. Itong babaeng ito, si Joy Belmonte. Hindi lang po dahil dilaw siya. Kasi kung dilaw naman kayo at gusto nyo siya iboto, di walang problema, boto nyo siya. Hindi lang po doon. Huwag nyo rin po siya iboto dahil hindi po niya makita ang pagkakaiba
ng isang aktivista sa isang terorista? Sabi ni Teacher Jeff, welcome mga terorista sa QC. So mga tabergals, sa mga taga-QC, okay? Pakitandaan lang po yun. Pero mga tabergals, sabi nga, we're gaining some headway pagdating sa ating laban sa komunistang teroristang grupo. Okay? Mga CTG, Communist Terrorist Groups. So, which is good. Sabi ni James Joseph Bardos, Coach, botante ako ng QC. Laglag sa akin yan. Syunga-syunga niya, sabi ni James Joseph Bardos. So, yun na nga. So, mga tabergals, no? Let's congratulate the government. Okay, lalo na po yung ating hukbong sandatahan. Bigyan po natin sila ng appreciation sa ginagawa nilang sakripisyo para sa ating peace and order. Okay, lalo sila yung humaharap sa mga teroristang grupo na yan, no? So, pasalamatan po natin sila, ang NTF-ELCAC. At the same time po, huwag po natin pigilan yung yung pag-share po ng mga content ng NTF-ELCAC. Buti nga po na-retain yung budget nila. So mga tabergals, maraming pong salamat sa panonood po ngayong gabi. Maraming pong salamat sa around 1,600 po na nanonood po sa ating kanina. Mga tabergals, wag niyo pong kakalimutan, paki-like, share, and subscribe po ang aking channel. Most importantly po mga tabergals, paki-share po yung ating mga replays. Okay? Malaking tulong po para sa akin yan, no? Yung pag-share niyo po ng ating mga replays. At mga tabergals, wag niyo pong kakalimutan, today is the Christmas season. Let us rejoice and be glad and be joyful dahil pinanganak po ang ating Lord and Savior na si Jesus Christ. Okay? So mga tabergals, no? Wag niyo po kalimutan, bukas po 11 PM. Okay, tune in lang po kayo bukas sa ating pong next Coach Jarrett Live. Okay? Sa mga kaibigan po nating foreigners, sa mga kaibigan po nating OFW, God bless your work for today. Sa mga kaibigan po sa Pilipinas, God bless your rest. I'll see you tomorrow. Bye!